Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Sumasayo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay magdilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bagamat tayo po ay nasa ika-5 linggo ng panahon ng Kwaresma at ngayon ay nagbe-break lang tayo ng kaunti, katulad ng pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ni San Jose, esposo ni Maria. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang solemnity o dakilang kapistahan ng pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoon o Solemnity of the Annunciation. Kaya tayo umawit ng papuri at mamaya ay magre-recite tayo ng ating pananampalataya, ang sumasampalataya. Maganda po na mapagnilayan din natin muli. No? Ngayon ay March 25 at kung bibilang ka ng 9 na buwan, December 25. Kaya ganun po no, yung ating pagdiriwang. So ngayon, ang pag-announce o anunsyo ng anghel, then lilipas na ito, ipapanganak ang Panginoon December 25. Kaya nga ito po ay mabuting balita. No, ipinahayag ang tungkol sa mabuting balita. At si Maria ay kinausap na ng anghel at tumugon si Maria kung kaya, sabi nga, no, yung mismong pag-oo niya, sumakanya ang Espiritu Santo at nililiman siya no, ng Espiritu Santo at siya po ay naglihi. So, doon po mismo. Pero maganda po no, na mapagnilayan natin ang mga bagay, mga naranasan ni Maria. Dahil
Kung tutuusin po, no, sabi dito sa ating ebanghelyo, si Maria ay nakatakda ng ikasal kay Jose. Nasa planning stage na sila. Baka nga huling bahagi na ng kanilang paghahanda. So ready na ang lahat. Yung plano ni Maria ay biglang nag-iba. Siguro, no? Simple lang ang nais ni Maria dahil si Maria nga ay hindi naman lumaki sa isang marangya na pamumuhay o sa isang kilala mayaman na pamilya, kundi siya ay isang simpleng dalaga lamang na sumusunod sa kanyang magulang at ngayon ay ikakasal kay Jose. Pero ito po ay nagbago. Nagbago ang lahat, no, sa buhay niya dahil sa planong ipinahayag sa kanya ng Diyos. Pero si Maria po ay naging malawak ang pangunawa tungkol sa kung ano ang plano ng Diyos. Marahil, no, magandang halimbawa na maraming pangyayari sa buhay natin, marami tayong pinaplano sa buhay natin. Minsan nagsiset tayo, dapat at the age of 20, ito ka na. At the age of 25, ito ka. At the age of 30, ito. Pero hindi natin alam, no? Hindi natin hawak ang mga pangyayari. Hindi nga natin alam, no? Baka yung iba sa inyo, ang plano mag-abroad, ready na lahat, di ba? No? Ready na ang kontrata, pumirma na, aalis ka na lang. Biglang merong gera, hindi ka pwedeng umalis. Di ba? May mga ganyan tayong karanasan na talagang may mga plano tayo na hindi natutupad ayon sa plano natin, ayon sa gusto natin. Pero ganun din na nangyari kay Maria. Pero yun nga po ang sabi ko, no? Naging bukas at malawak at lalo tigit yung pagtitiwala ni Maria sa plano ng Diyos. Nakakatakot man ang kanya pong haharapin, pero nagtiwala siya nang sabihin din naman ng anghel, huwag kang matakot, Maria. At naroroon ang pananampalataya ni Maria na sabihin niyang, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At totoo naman, no? Hanggang ngayon, hanggang ngayon, pinararangalan natin si Maria. Hindi lang siya naging ina ni Jesus, naging ina siya ng sanlibutan. Hindi lang basta asawa ni Jose, no? Kundi siya po ay naging daan din upang si San Jose ay makatupad din sa plano ng Diyos. Sa umpisa, maaring nakakatakot. Sa umpisa, maaring walang nangyayari sa buhay natin ayon sa plano natin, pero magtiwala lang tayo sa Diyos, higit na maganda ang plano ng Diyos para sa atin. Isa rin itong nangyayaring krisis sa mundo para nang sa ganon ay mas maging maayos at mas maging matino ang ating pong pagpili sa mga susunod na mga leader. Dahil sa mga krisis na nangyayari, doon natin nakikita ang katotohanan at doon natin mas napapalabas, no, yung kung ano at sino ang tunay na may malasakit. Muli, sa pagdiriwang natin ito, ilingin natin muli ang gabay, tulong ng mahal na Birhen upang tayo din ay maging mapagtiwala sa plano ng Diyos sa ating buhay. Amen.